Ganito ang buhay sa Japan. Mabilis, seryoso, disiplinado ang mga tao. Ang buhay dito umiikot lang sa pagtatrabaho. Katunayan, mahigit 12 oras kada araw kung magtrabaho ang mga Hapon. Pero minsan sa isang taon, nagbabago ang muka ng Japan. Lumalabas ang mga Hapon mula sa kanilang mga opisina para dito sa ilalim ng mga sakura tree magpalipas ng oras. Ginagawa nila ito tuwing panahon ng pagsibol ng cherry blossoms. Andito ako ngayon sa Yoyogi Park, ang pinakamalaking park dito sa Tokyo, Japan. At kung makikita ninyo, full bloom yung sakura o yung cherry blossom. Saturday ngayon, kaya maraming mga Hapones ang naglalatag ng kanilang mga sheets doon sa ilalim ng sakura o ng cherry blossoms. Dito sila magiinuman, kakain, sasayaw, kakanta, magpapatugtog ng kung ano-anong musika. Ang pamumukadkad ng cherry blossoms ay tanda ng pagtatapos ng winter season sa Japan. At ang pagpasok naman ng spring o panahon ng tagsibol. Maswerte ako dahil sa loob ng isang taon, 10 araw lang kung mamukadkad ang cherry blossoms at nasaksihan ko ito. What is it with the sakura trees and all this? It's the first excuse to just go out and drink outside. Is the blooming of the cherry blossoms a big deal for Yes, the for winter's Japan? over. Let's go outside, drink. I would say since Japan has the most holidays in a year than any other country, you know why that is? Why? Because basically Japanese work so hard, yeah? Yeah, it's true. So they need an excuse to hang out, chill, and this is one of them basically. Ang pagkaseryoso ng mga Hapon tila nababasag at natutunaw at nagiging payapa gaya ng mga umuusbong na cherry blossoms. Sa paglilibot ko sa Yoyogi Park, nakita ko na masayahin din ang mga Hapon, hindi nalalayo sa ating mga Pilipino. Inabutan ko ang grupong ito na nagkakantahan. Nung una, akala ko mga Hapon din sila, gaya ng maraming nagkakasiyahan sa Yoyogi Park. Pero nang marinig ko ang kanilang musika, aba, hindi ako maaaring magkamali. Mga Pilipino sila. Ang tawagan ka, mag-chat sa'yo kahit pagod hanggang mag-umaga. Sa'yo, baka lumilipad na. Si Julius Santillan, 12 taon nang nagtatrabaho sa Japan bilang semiconductor researcher. Si Ferdinand Fagutaw, isang marine scientist sa isang kumpanya rito. Si Yoyi Tan, English teacher sa isang eskwelahan sa distrito ng Kamakura. IT professional naman si Jay Pegarito. Kaya sa kanilang libreng oras, iisang hilig ang pinagkakaabalahan ng grupo, musika. May sarili ng music album sa Japan ang grupong Tampipi. May awiting masasaya 6 na taon din natin inalagaan. at meron ding malulungkot. Mga kasabay noong kaibigan kakbay, kasintahan minahal. Pero lahat ng mensahe ng mga ito sumasalamin sa mga karanasan nila sa abroad, mahirap man o masaya. Ano naman yung pagtanggap ng mga Japanese audience dun sa inyong songs? So, sa napapansin namin, maraming natutuwa sa music Talaga? na mga Hapon. Gambare, ito ang buhay ng alien. Nagagandahan sila dun sa quality ng music. Oo, kasi ang nangyayari daw is parang nababasa nila yung laman, yung message ng song bago sila makinig. So parang nakukonect nila, parang ganun. May balak ba kayong umuwi ng Pilipinas para mag-perform? Would be nice siguro na madala din yung music na to sa Philippines kasi parang it's also one good way siguro na para maipakita na namin maibahagi namin sa mga tao sa Pilipinas yung buhay ng mga tao dito, mga Pilipino dito sa Japan. Sige, Gin, sample sige, naman sige. tayo. Konti na lang. Konti na lang by Tampipi Group. Pabalik sa ano na nangyari sa mga pangako nating binitawan. Bumilib ako sa husay nila sa pag-awit. Malakas tayo, hanggang ko'y nandahiyan lang.
naghiwalay ng landas, inilibot muna ako ni Julius sa Yoyogi Park at ipinatikim sa akin ang authentic Japanese street food. Ang tawag daw dyan, okonomiyaki. Kasi ang ibig sabihin daw nun, everything you like. Kahit lahat ng gusto mo. So meron siyang gatas, meron siyang itlog, meron siyang gulay, Sa atin may meron tawag siyang dyan, luya. Parang ito ang fishballs nila dito. fishball na social, Fishball na social! Fishball na social to. Kasi It costs hindi... almost 200 pesos, I think. Diyos ko naman! For 6 pieces. 200, 6 pieces. Ang dami ng isaw nun. Ito juga nagka-kusigi na aji dato shimashita. Oishi. Minsan sa lakas ng agos, ito Ang mga simpleng bagay gaya ng pagkahilig sa musika at pagkain ay mga katangiang Pinoy na Pinoy. At kahit matagal sa Japan ang grupong Tampipi, ay hindi nila malilimutan ito. medyo pagod na. Oo, at kumanta. Patunay sila na kahit sa mabilis na takbo ng panahon ngayon, maging ang mga OFW na tulad nila, maaaring makahanap ng paraan para mabalanse ang kanilang buhay. Huwag kang mag-alala. Kahit pamalayo sila, naipararating nila sa mga mensahe ng kanilang musika ang kanilang mga saloobin. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner, Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Kapuso, sa amang sulok ng mundo, ito ang kwento mo mula po dito sa Japan. Ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong overseas. Kumusta sa Las Piñas, ha? Kayo dyan, sa lahat dyan. Okay na ang buhay I want to greet my son Raymond. I love you so much. Thank you. Laurel, kay Cruz family. Kapuso, sigaw tayo. Cruz family, kamusta kayo lahat? Okay. Ano sabihin mo? Hi Philippines! Say hi Philippines! I'm proud to be Hi, Kapuso. Philippines. 1, 2, 3! We're proud to be Kapuso! Yung mga taga Tugigaraw at Tuaw Cagayan, kumusta kayong lahat? Matahimik na eleksyon.